Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong 2 ng Nobyembre, 2025, isang makasaysayang sandali na naman ang magaganap sa larangan ng depensa ng Pilipinas. Isang bagong kasunduan ang pipirmahan, isang Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA, sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Ito ang magsisilbing pundasyon ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa military cooperation, joint training, at regional security. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating bansa? Ano ang magiging epekto nito sa seguridad sa West Philippine Sea at sa ating relasyon sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos at Japan? At bakit biglang naging interesado ang Canada na makipag-alyansa sa Pilipinas sa ganitong antas? Yan ang ating tatalakayin ngayon sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa mga nakaraang taon, unti-unting lumalawak ang papel ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Habang patuloy na lumalakas ang tensyon sa West Philippine Sea, dumarami rin ang mga bansang gustong makipag-ugnayan sa atin para sa mutual defense at maritime cooperation. Isa sa mga bansang ito ay ang Canada, na dati ay tahimik lang sa mga issue sa South China Sea. Ngunit sa ilalim ng kanilang bagong defense strategy, tinukoy ng Ottawa na kailangan nilang maging aktibong bahagi sa pagpapanatili ng rules-based international order sa Indo-Pacific. Noong 2023, inilunsad ng Canada ang Indo-Pacific Strategy, kung saan malinaw nilang sinabi na susuportahan nila ang mga bansang gaya ng Pilipinas na nahaharap sa panggigipit mula sa mas malalakas na bansa. Kasama dito ang pagpapadala ng mga barko at eroplano sa rehiyon, pagdalo sa mga multilateral exercises tulad ng RIMPAC at Balikatan, at pagpapalakas ng defense diplomacy. Kaya ngayong 2025, isang malaking hakbang ang kanilang gagawin, ang pagpirma sa SOVFA kasama ang Pilipinas. Ang Status of Visiting Forces Agreement ay isang legal framework na nagtatakda ng mga karapatan, limitasyon, at responsibilidad ng mga tropa ng isang banyagang bansa kapag nasa loob sila ng teritoryo ng Pilipinas. Sa madaling salita, ito ang kasunduan na nagbibigay daan para makapasok, makapag-training, at makipag-ugnayan ng mga sundalo ng Canada sa ating mga lokal na puwersa, sa isang legal at organisadong paraan. Hindi ito bagong konsepto, meron na tayong katulad nito sa United States, na kilala bilang Visiting Forces Agreement, VFA. Ang pagkakaiba lang, ang SOVFA ay isang mas modernong bersyon na mas pinagtitibay ang mutual respect at accountability sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring magkaroon ng joint military exercises sa lupa, himpapawid, at dagat, training exchanges sa pagitan ng Philippine at Canadian forces, disaster response cooperation, lalo na sa panahon ng kalamidad, at posibleng paggamit ng mga pasilidad ng Armed Forces of the Philippines, AFP, para sa logistics o humanitarian operations. Ito ay hindi nangangahulugang magtatayo ang Canada ng permanent base sa Pilipinas. Sa halip, ito ay para sa interoperability, ang kakayahan ng dalawang hukbo na magtrabaho ng magkasama sa iisang layunin. Maaaring itanong ng ilan, bakit biglang nakikipagkasundo ang Canada sa Pilipinas sa ganitong panahon? Una, lumalakas na ang impluwensya ng China sa Indo-Pacific, at nakikita ng Canada na hindi na pwedeng manatili silang tahimik. Bilang miyembro ng Five Eyes Intelligence Alliance kasama ang US, UK, Australia, at New Zealand, mahalaga para sa Canada na magbigay ng aktibong kontribusyon sa regional na seguridad. Pangalawa, strategic location ng Pilipinas. Ang ating bansa ay nasa sentro ng mga linya ng kalakalan at military routes ng Indo-Pacific. Para sa Canada, ang pagkakaroon ng SOVFA ay isang oportunidad para magkaroon ng mas madalas na presence sa rehiyon nang hindi kailangan ng permanent deployment. Pangatlo, humanitarian at disaster response cooperation. Malaki ang karanasan ng Canada sa peacekeeping at humanitarian missions, at isa sa kanilang layunin ay makatulong sa disaster preparedness ng Pilipinas, lalo na sa panahon ng mga bagyo o lindol. Para naman sa Pilipinas, maraming pwedeng maging pakinabang sa kasunduang ito.
Una, magkakaroon tayo ng access sa Canadian Defense Training Programs, kabilang ang Arctic Survival Training, Advanced Logistics, at Peacekeeping Operations. Ang mga ganitong programa ay makatutulong sa modernisasyon ng AFP at sa pagpapalawak ng skill set ng ating mga sundalo. Pangalawa, posibleng magkaroon ng military equipment grants o donations. Bagamat hindi pa ito opisyal, may mga ulat na interesado ang Canada na magbigay ng non-lethal equipment tulad ng communication systems, surveillance gear, at maritime radar technology. Pangatlo, mas mapapalakas ang maritime domain awareness ng Pilipinas. Maaari tayong makinabang sa Canadian satellite monitoring systems na kayang mag-track ng illegal fishing, maritime incursions, at environmental threats. Pang-apat, mas madali nang makilahok ang Pilipinas sa mga multilateral exercises na kinabibilangan ng Canada, gaya ng RIMPAC at Pacific Vanguard. Dahil dito, mas magiging bahagi tayo ng regional defense network na pinamumunuan ng mga demokratikong bansa. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga tutol sa ganitong kasunduan. May ilang grupo na nagsasabing ang SOVFA ay maaaring magdulot ng sovereignty concerns, gaya ng nangyari sa VFA sa Amerika. Ngunit ayon sa Department of National Defense, malinaw na nakasaad sa kasunduan na mananatiling may jurisdiksyon ang Pilipinas sa anumang kaso o insidente na mangyayari sa loob ng bansa, maliban na lang kung may kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Sa madaling salita, hindi exempted ang mga Canadian troops sa batas ng Pilipinas. Ang mga karapatan nila ay protektado, pero limitado lamang sa saklaw ng kanilang official duties. Bukod pa rito, dumaan ito sa legal review ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice, at ipapadala rin sa Senado para sa ratifikasyon, gaya ng proseso ng iba pang defense agreement. Ang SOVFA sa pagitan ng Pilipinas at Canada ay hindi lang simpleng kasunduan ng dalawang bansa. Isa itong strategic message sa buong rehiyon, na handang makipagtulungan ng mga bansa para sa kapayapaan at kalayaan sa Indo-Pacific. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong mga kasunduan sa depensa kasama ang United States, Japan, Australia, at South Korea. Sa pagpasok ng Canada, mas lalo pang lumalawak ang tinatawag na network of like-minded nations na sumusuporta sa Pilipinas. Ayon sa mga analyst, ito rin ay paraan para palakasin ang deterrence laban sa anumang banta, lalo na sa West Philippine Sea. Bagamat hindi ito isang mutual defense treaty tulad ng MDT sa US, nagdadala ito ng simbolikong pahayag na hindi nag-iisa ang Pilipinas. May posibilidad din na sa mga susunod na taon, makasama ang Canada sa mga Combined Maritime Patrols o Joint Humanitarian Operations sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ang kasunduan ay pipirmahan sa Maynila ng Canadian Minister of National Defense, David McGuinty, na inaasahang darating sa bansa sa ika-1 ng Nobyembre. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang layunin ng kasunduan na magpatatag ng defense cooperation batay sa respeto, mutual interest, at shared commitment sa kapayapaan. Sa panig ng Pilipinas, pipirma naman ang Department of National Defense Secretary bilang kinatawan ng gobyerno. Ayon sa DND, ito ay bahagi ng comprehensive approach ng Pilipinas sa pagpapatibay ng defense ties sa mga demokratikong bansa. Ang pagpirma sa SOVFA ay nangyayari sa panahong patuloy ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Scarborough Shoal at Ayungin Shoal. Habang nagpapatuloy ang mga insidente ng harassment mula sa Chinese Coast Guard, lalong tumitibay ang panawagan para sa mas malawak na international support sa Pilipinas. Kaya't ang timing ng kasunduang ito ay hindi aksidente. Isa itong strategic alignment na nagsasabing handa ang Pilipinas na palawakin ang pakikipagtulungan sa mga bansang naniniwala sa freedom of navigation at rule of law. Pagkatapos ng pirmahan, inaasahan na magkakaroon ng pilot training program sa pagitan ng Canadian Armed Forces at AFP. Posibleng simulan ito sa disaster response exercises, bago sundan ng Joint Maritime Patrol simulations at search and rescue training. May plano rin ng Canada na magpadala ng defense attaché sa Maynila upang mas mapabilis ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa mas mahabang panahon, nakikita ng mga eksperto na ang kasunduang ito ay magbubukas ng pinto sa mas malalim na defense technology cooperation, posibleng kasama ang pagdevelop ng surveillance drones at coastal radar systems na pwedeng gamitin ng Pilipinas.
Sa kabuuan, ang pagpirma ng Philippines-Canada SOVFA ay isang makasaysayang hakbang para sa ating pambansang seguridad at diplomatikong posisyon. Hindi ito tungkol sa pakikidigma, kundi sa pagtitibay ng kapayapaan sa pamamagitan ng alyansa at tiwala. Habang patuloy na lumalakas ang hamon sa rehiyon, ang ganitong mga kasunduan ang nagsisilbing paalala na may mga bansa pa ring handang tumayo sa panig ng katotohanan, batas, at kalayaan. Ito ang bagong kabanata ng ating defense diplomacy, isang alyansa na magpapalakas hindi lang sa ating hukbong sandatahan, kundi sa ating posisyon bilang isang bansang may dignidad at prinsipyo. Ito ang Defense Alliance ng Pilipinas at Canada, isang bagong simula para sa mas matatag na bukas.